Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila ito nga ang nakakalungkot na mangyayari sa bansang Pilipinas dahil magkakaroon nga talaga ng kodita dahil nga di umano sa ginawa ni Marcos Jr. at Kuting at Lisa Smugs mismo sa loob ng Malacanang. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang hindi na nga nila mapipigilan at hindi na nila matiis ang ginagawa nila na pagpapahirap sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, hindi nga natin masisisi ang taong bayan kung talagang magkakaroon ng kodita at talagang patatalsikin ang mga pulpolitiko na ganib sa kapangyarihan at magkakagulo nga sa bansang Pilipinas dahil kung titignan kasi natin ay talagang palubog na ng palubog at talagang lumalala pa ang corruption mismo sa bansang Pilipinas. Ang pinanakakalungkot dito, mga kaibigan, ay mismo pang mga congressman, senador at mga matataas pang opisyalis ang nangunguna sa pangungulimbat ng pera ng taong bayan. Kaya naman tila maraming dismayado na mga OFW, lalong-lalo na ang mga nagbabayad ng mga tax dahil hindi na nila nakikita kung saan napupunta ang mga pera dahil napupunta lang ito sa bulsa ng mga pulpolitiko. Kaya naman dapat talagang imbestigahan at parusahan ang dapat maparusahan kung sino man ang mapapatunayan na korap na opisyalis ng ating pamahalaan dahil naghihirap ang mga kababayang mga Pinoy na nagbabayad at nababawasan ng kanilang mga sweldo. Samantalang ang mga pulpolitiko na ganib sa pera ay binubulsa lamang nila ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Hinold, okay? Sa bisa ng memorandum ni Bersamin noong October 12, tapos October 18 at I think nagsalita si Kuting na ay nagulat nga ako nabasa ko sa paper, sa newspaper. 'Di ba nabasa ko sa balita, sa pahayagan, ganun na kinancel na hinold pala. Hindi lutang yung presidente ng Pilipinas. Kasi hindi siya presidente. Inilabas na executive secretary niyang si Bersamin noong October 12 ang memorandum. Google nyo na lang yung mga hindi nakaalam niyan. Diba? Then, October 18, bago siya pumunta ng Saudi, I think that was the date, diba? Yung departure date niya. Bago siya pumunta ng Saudi, nagdadadakdak siya na, nabasa ko lang sa pahayagan, kinancel na pala, inano na pala muna, hinold na pala muna yung Maharlika Investment Fund. Kasi dahil marami mga i-review yung IRR, di ba? So, nakita niya yung gaano kasi nga hindi nga gumagana ang utak ni Kuting para sa paglingkod ng bayan. Dahil ang gumagana na utak para sa paghut-hut o pagkamkam ng pera ng bayan, kundi ang kanyang asawang ahas. At ang mga kasabwat ni Lisa, ito yung mga pinapakita ko, ito yung mga sindikato sa loob ng Malacanang, ito yung mga mafia. Kaya di ba sabi ko sa inyo, si Kuting nanghihina niya, hindi kayang arukin ni Bongbong Marcos Jr. aka Kuting ang problema ng bayan. Kasi tamad siya at mapagpanggap na matapang. Sinabi mismo yan ni Amy Marcos, Senator Amy Marcos, sa pelikulang Made in Malacanang. Ulit-ulitin ko na nagsuot si Kuting nitong, nung time na 1986. Nung bata pa siya, artistang flap naman, na siya ay nagsuot ng military outfit para sabihin na siya ay matapang. Pero ang totoo, sinasampal-sampalan ng kanyang asawa. Di ba? Ni Lisa Smugs. Balik natin. I think, naalala niyo yung kay Sayarot? Ito to. Yung na yan, picture na yan sa New York yan. Nung time na sa aeroplano sila, hinawakan ni Lisa yung betlog ni Kuting, ginanon at binoljak. Diba? Sinampal siya, kaya naka-shade siya. I wish, wala ba akong video, picture nun? Wala But anyway, wala dito. Alam nyo na yun. So, yung pala, duwag siya. Ano yung reason bakit binoljak ni Lisa si
Bongbong Marcos. That was September 17 of 2022 kung gumagana ang ano ko ngayon, ang mga memories ko ng bonggang-bongga kasi madaling araw na. Right? That was September 17 nang nalaman ni Lisa na sinainan ni Marcos Jr. ang appointment ni appointment ni Attorney Vic Rodriguez, former executive secretary na ginawa niyang chief of staff, diba? Binoljak siya ni Lisa Smugs. Yan ang kwento niyan, Bronner, at alam niyo yan. Right? So yan yung mga reason kung bakit may mga taong na sinasabi niyo na nag-organize. Again, peace and security. Nakadalawang na si Kuting, nakadalawang state of nothing achieved. Tinutukan niya ba ang state of the nation. Okay? So natutukan ba ni Kuting yung yung issue sa droga? Hindi, 'di ba? Yung peace and security. Doon sa yun na lang yung pampasarbog na pinakawalan nila eh. Ano na ngayon yung mga ligwakan ngayon, yung gurguran diyan sa Pilipinas? Ano ginagawa ninyo? At Bronner, yung panggigipit ng gobyernong ito sa mga tao sa loob ng Malacanang. Pinagtatanggal ni Lisa ang mga taong pinagdududahan niyang puting ahas at also winawartap pa niya. 'Di ba? Nalala niyo? Asan ang diyan, ang peace and order and security ng ating security ng ating bansa? Ano ginagawa niyo? Paano nagkaroon ng peace and order and security, national security, diyan sa Pilipinas? Kung mismo, yung mga may hawak na malalaking pangpadsabog ng bonggang-bongga ay pinapakawalan. Wala. Kasi inaarbor. Inaarbor ni Lisa, arborin ko yan. Di ba? Kasi BFF ko yan, nagbibigay sa akin ng bag yan. Wala. Kaya may 1 million reasons actually ang mga taong gustong mag-organize kung ano man yung kanilang ino-organisa nila, mga kababayan. What else? Yung paggigipit sa tao. Nakita niyo, ako nga dito sa Amerika, di ba? Nasa Amerika ako. Anong ginawa ni Lisa Ahas Araneta Smugs? Kung bakit hindi magagalit ang taong bayan? Gumamit ng tao, ginamit ang resources ng Pilipinas. Mga palangga, ginamit ang pera ninyo, nating lahat, ang resources para makipagsabwatan si Lisa Ahas Araneta Smugs kay DICT Secretary Ivan Uy. Nakasabwat din nila sa negosyo nila ni Michael Ma na Smugs. I think nandito si Ivan Uy. Tingnan natin kung nandito sa picture. Nakaredy yung mga Jotang Genemis na yan. I think nandito sila. Andiyan ba si Ivan Uy? Michael Ma? Wala din sa picture na yan. Ayan. Mga tao lahat ni Kuting yan. Kapatid ni Lisa. Saan yung si Ivan Uy? I think meron akong picture ni Ivan Uy dito. Anyway, mamaya hanapin ko. Alright. But anyway, going back. So, nakipagsabuatan, o hindi nakipagsabuatan, ginagamit ni Lisa Ahas, butod, mudlo, putot, ang resources ng gobyerno, inuutusan si DICT Secretary, nakausapin si Ashgard. Where is Ashgard? Okay, pakita natin si Ashgard ito. Is this Ashgard? Where is Ashgard? Dami kasi picture eh. Okay, ito si Ashgard. Okay? Yan. Okay, si Thor. Remember that audio video? Audio message, si Thor. Yan, ginagamit yan ni Lisa Smugs, yung mga yan. Siya ang ginamit na maghanap ng address ng kapangalan ko sa Pasig para ibigay kay Anthony Taberna na bayad ang pagkatao, bawat hibla ng buhok niya. Okay? Bawat patak ng dugo ng pamilya ni Taberna at ng buong angkan niya ay nakikinabang sa payola. Binigay ni Lisa dyan para gipitin at kasuhan si Maharlika. Papadampot daw ako. Hanggang ngayon, yung alindugo nakatayo pa rin. You're not gonna win. Okay? Mga hinayo pa kayo, ikaw Lisa. So yan ang ginagawa ni Lisa. Ngayon,
Sinabi ko na sa inyo yung pagtatanim ng kaso, kung nabibidyohan lang, kung napipicturan lang natin lahat, ang ginagawa ni Lisa at ng mga kampon niya na pagtatanim ng mga kaso not only kay Maharlika, kundi sa mga taong nasa gobyerno mismo, yung mga hindi naman malaki, maliliit na pwesto lang, yung mga ordinary, even mga doctors, dyan sa PhilHealth, dyan sa DOH, tinatamnan ni Lisa ng kaso. Diba? Ano sabi ni Lisa dyan? Silipin, kung may kaso, kasuhan, kung wala, tamnan. Kaya mayroong karapatan ang buong Pilipinas na mag-alsa at mag-speak up day, mag-vocalize ng kanilang nararamdaman sa ginagawa ng gobyernong kuting at ahas. At dapat yan, buhati na nga yan, peacefully. O magkusa na siya. Kasi tatamad-tamad naman eh. At saka laging bangag. Saan ka nakakita ng presidente, ulitin ko uli, na ipinagyabang pa, nagkwento-kwento pa ng multo? Diba? Yung mga superpower, ang pinag-uusapan kung paano, mang boljak sa ibang mga nasyon. Siyang topic niya, multo. Pagyayabang pa daw niya, 2 a.m., kasama niya yung kaibigan niya. Ano yan? Polbaron. Gaganon-ganon kayo doon. Sinong matinong presidente na alas 2 ng madaling araw kasama ang 6 mong kaibigan? Ito nga, sige nga, ano nga natin, yan, diinan nga natin. 2 a.m., sa loob ng Malacanang, pare, maghanap nga tayo, pare, ng madilim na kwarto dito. Kasi tingnan natin, maghanap tayo ng multo. Kahit sabihin, sige, bigyan natin siya ng benefit of the doubt na naghanap siya ng multo. May saltik ka. Presidente ka, iimbitahin mo yung 6 mong kaibigan, naghanap kayo ng 6 na naghanap kayong 6 ng madilim na kwarto. Para what? Para may ipalabas sa vlog niya. Di, buangit gid. Sagutin nyo yan. Walang matinong presidente. O kahit ako hindi ko gagawin yung 2 a.m., ganito tayo, ganito, ganyan. Tapos presidente ka or, hindi natin baguhin yan. Presidente. Yan, Bronner, ha? Alam mo yan. Bronner. General Bronner, alam mo rin na may nagpatiwakal na PSG ka, wawang PSG dahil binulyawan ng amo mo na si Lisa Smugs. Professional ka mo. Yung babaeng yan, parang, bugok. Hindi parang, bugo na bugo. Pero magaling magkamkam ng pera ng bayan. Ayan. Yun. Alright. Kala ko na si Lisa Smugs. Okay. Ano pa? Ngayon, mga palangga. Alright. Paniningil ng appointment, ng mga nilalagay. Topic ko na to, matagal na. Paniningil ni Lisa Smugs sa mga inilalagay niya sa pwesto at pag-require ni Lisa as Araneta Smugs sa kanyang mga i-appoint, do you think he or she can deliver? Again, not the result for the common good, okay, para sa taong bayan, kundi para sa deliver ng pera para kami ng hinayupak na babaeng yan. Dahil hawak ko, Lisa, ang ebidensyang makakapagpatunay na ikaw ay kasabwat dyan sa pangangamkam, paghihingi ng bribe, ng luggage, lahat nakinabang ka dyan sa Okada, Manila. Ano ang ginagawa mo? Kaya sabi ko sa'yo, challenge yun. Gusto mo ipakita ko sa taong bayan? Kung anong pakikialam mo. Ando doon yung pagmumukha mo, Lisa. Hindi ka pwedeng sinungaling. Dahil ang ebidensya ko ay ipapalunok ko sa iyo para lalong lumaki ang butod mo. Diba? Giatay ka. Again, sinong hindi magagalit na mga retired men in uniform at taong bayan na yung Jutang Ginemes na Speaker of the House, maliban sa nag-grade-raidan ng mga warehouse sa Bulacan, tapos wala namang ng certain warehouses. Ano na nangyari doon? Di ba nung Agosto, yabang-yabang, kunyari may na-raid. Di ba? Parang hack me, raid me, something like that, di ba? Anong ginawa ni Martin Romualdez dyan? Kung hindi ba naman vangag, yung $2 million inilagay dinonate sa Harvard. Para what? May nabasa ako na dahil parang suhol niya dahil yung anak ba niya papasok sa Harvard. I'm not sure with that kasi hindi ko pa na-researchan. Pero may nabasa lang akong ganun.
Tama ba? May mga palangga ba dito nakakaalam? Comment nyo dyan. $2 million. Ang dami naghihirap sa bayan, sa Pilipinas. Wala nga makain yung mga tao. Hindi ka makabili ng bigas. $2 million ibibigay mo dito sa Amerika. Okay na kami dito. Pupunta sa Harvard. Kaya talagang may reason. You have 100 million reasons, mga palangga, na mag-speak up day. And I want it peacefully. Yung bang pupunta ka lang sa Malacanang, sabi ni Kuting, suko na ako, nas bubuhatin nyo na siya, o kalabas ka na para matapos na yung kaletyan nyo. Alright? Ngayon, another issue kung bakit kailangan matanggal na si Kuting o kung bakit may mga nag-aalsa. Yun na lang ipinaglalaban, okay? Na-discover ni baby girl, okay? Sa Strogando, yung sa mga extraordinary funds. Okay? Extraordinary funds, confidential fund, MOOE, lahat pinapaliwanag niya. Yung sinasabi ni Pangulong Duterte na wag mga tao, wag kayong magbayad ng tax. Kailangan ipakita ng mga Senado, lahat kayo na ipakita niyo yung detailed, audit report niyo kung paano ginastos ang pera ng bayan. Anong sabi ni JV Ejercito dyan? Nabasa ko lang sa comment section. May sinasabi niya kasi ni JV Ejercito na wag maging makapili. Okay, wag maging taksil. Tapos may nag-comment doon na sinabi niya na mag-ano ka muna, release ka muna ng iyong audit report kung saan mo ginastos ang iyong confidential fund, ang iyong fund diyan sa Senate. Ang sagot niya, alam mo kung ano? Sabi niya, diversion of topic. See? Paano naging diversion of topic? Sasagutin nyo lang. I'm talking in general. Sasagutin ito yung audit report ko. Ito yung ginastos ko. Tapos sasabi niya diversion. Pero ang sinisigaw ng mga hinayupak na to, taksil daw yung mga taong ayaw umalsa. Yan ang sinasabi ni JVRs ito na dapat tayo magalit sa China kasi inaagaw na. Sinabi ko na yan. I was emotional nung sinabi ko na bago kayo mag-encourage, ikaw Kuting, ikaw Tambalusos, kayo dyan, General Anyo, Bronner, lahat kayo, Gibo Teodoro, na palagay-lagay pa kayo ng inyong, billboard, para hikayatin ang Pilipino na magalit sa China. Imbis nang ayusin ninyo, hikayatin ninyo na peace to China, o to peace sa kahit anong bansa. Pero, tinatamnan nyo ng yung tao. Yung taong bayan na ginaganito tayo ng China. Pero ang totoo, kayo ang pinakapunot dulo ng kahirapan ng bayang ito. Mga hinayupa kayo, ulit-ulitin ko, nagpapasarap kayo ng buhay nyo, umiikot kayo sa ibang bansa, bumibili pa nga kayo ng mga properties sa iba't ibang bansa, pinapaaral nyo, mga kabit nyo, mga anak nyo sa kabit, mga hinayupa kayo sa iba't ibang bansa dahil sa confidential fund, dahil sa pera ng bayan. Kaya may reason. Kung may nag-uorganisa man, may dahilan lahat. What else? Okay, yun nga yung declaration nila na halos makikipagdigma na tayo sa nasabi ko na yan. Okay. Yung sinasabi ni Kuting, January, sinabi niya sa smugglers na your days are numbered. Baka yung your days are numbered, Kuting. Baka baliktad. Your days are numbered. Alam mo, napaka-mahaba to. Ay, napaka-iksi pa lang ng panahon, Pero may mga ganito. Kasi, tignan mo, Kuting, declined na. Na-decline na ang mga taong sumusuporta sa'yo. Even yung approval rating mo. Kaya, di ba, nag-change ka ng DA Secretary kasi ramdam ninyo yung hagupit ng bunganga ko at bunganga naming lahat. Na nagbibigay ng aming grievances, ng aming pagkamuhi, pighati sa ginagawa niyong mga lintik kayo. Saan ka nakakakita ng isang scammer na katulad ni Thinking Taning, di ba? Na scammer na nangingikin lang sa kanya mga viewers para may panglamon siya. You know that? Ay pabalik-balik sa London, di ba? May utak ba kayo? Yung mga nagpapaniwala pa siguro may saltik talaga kayo, no? Saan kukuha ng pera yung hayop na yan? Kay Lisa. Kasi kasabwat sila, pati si Michael Ma. Then you talk about, bakit natin to laging binabanggit? Kasi sabi ni Bronner ng AFP, maawa tayo sa ating bansa. Dito lang sa mga sinasabi ko
Tumba na ang Pilipino dito sa ginagawa ninyo. Hindi sabi niyo, let's move forward. Putang ina, kayo lang nag-move forward. Pero ang Pilipino, backward. Hikayatin yung ating mga kapulisan, kasundaluhan na lumaban. Sabi ko nga, gutom. Bago pa nga makarating sa West Philippine Sea, tumba na sa gutom. Di ba? Di ba? Bago makarating dyan, gutom na. May sapatos siguro, butas-butas pa. Right? Hoarding. Yung mga pinagtatayo ng mga bahay, halos lahat, pati mga makeup artist, pati mga designer na sumisip-sip dyan kay Lisa Ahas Aranatas Mags. Pati si Abel Bacudio, sila Poy Quinones, lahat yan. Lahat ng mga umaaligid kay Lisa. Nagpapatayo sila ng bahay. Can you imagine, mga palangga? Wala pang pwesto sa gobyerno itong mga alipores nila. Nagpapatayo ng bahay. Nakabili ng mga properties. Hindi lang yan 500,000. Multi-million, 20 million pataas. To be exact, yung former friend ko, 18 million. Si Abel, 18. Sinabi niya sa akin yun, 17 million yung 17 or 18. Pati yung kapatid niya. Lahat sila nagpapatayo ng bahay. Kaya sabi ko, kahit kakilala ko itong mga tanto, hindi kinakaya ng sikmura ko na magbipikit mata na lang ako kasi BFF ko sila. Yung pinaglaban ko, putang ina, kaalwanan ng Pilipinas, ni piso hindi ako humingi sa mga ginayupak na yan. Kasi gusto ko maging modelo somehow. Na sana na kung may isa, dalawa, tatlo man lang sana na taong hindi tumatanggap. Di ba? Baka magbago ang mundo natin. We're talking about wala pang appointment. Ano ginawa si Dark Choco? Lagdame yun, nakaklase ni Kuting sa Pulboronic. Less than a year. 1 billion house sa Forbes Park. The Salin is only 100 million. Look at Paul Soriano. Ayan, panggagago ng gobyernong ito. In-appoint kahit Amerikano na hindi rin na-announce ang citizenship niya. Ba't ko alam yan? Ipinagmamalaki pa niya na nagta-travel siya na blue passport siya. See that? Nagpatayo ng bahay. I don't know kung tapos na. Kaya tanongin ko dun sa puting ahas ko na kapitbahay nila. Yung pag-appoint kay Bienvenido Rubio na pinangalanan na mismo ni Lacson na bagman sa Senado during his privilege speech in 2017. Kumusta ka naman, Lacson? Pinangalanan mo si Rubio na Bucor Chief, bagman. Tahimik naman ang mga bitlog nyo. Wala talagang pag-asa ang bayan. Kaya sabi ko nga, ang daming dahilan kung bakit may mga taong sinasabi ni Bronner na mayroong nag-uorganisa dito, kung totoo man yun. Pero nga, sabi nga niya, binawi niya. Ngayon, mga palangga, ano tong ginagawa nila? Una, malinaw na sinungaling ang gobyernong ito. Meron na nga, pinarinig ko sa inyo kanina, yung pananalita, yung boses mismo ni General Bronner, na meron nga daw nagpaplano ng coup attempt. Pero after 10 hours, sinasabi niya na ang Pilipina na out of context lang. O hindi na ibalita ng tama, mali ang pagkakaintindi. Di ba nga ng ginan nyo? Huli-huli na yung bungangan nyo, tapos ipagsisinungaling nyo na, mga kababayan, dinig na ng mga tenga natin, lahat tayo, nandyan na yung ebidensya na sinabi nila na may ganito, tapos in like a few hours, babaguhin nila, sasabihin nila na ni General Anyo, misquoted. Pag sinabi mong misquoted, iba yung kinote, iba yung sinabi. Etong sinabi niya mismo na pinarinig ko kanina sa inyo. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give, sabi niya, some of them were former, yung mga na may attempt, some of them were former officers of the AFP at nakiusap at nakausap ko yung iba sa kanila. Sabi ko sa kanila, sir, you have the right to do that because we are in democracy, but please do not involve the active personnel, okay, of the AFP. Maawa tayo sa ating bansa. Let's give our country the chance to move forward to progress. Yan lang naman ang sinulat ng media. Paano naging out of context? Unmisquoted yan, General Anyo. Diba? So yan ang katotohanan na ang gobyernong ito ay dapat nang tapusin. Kung kailangan ng speak up day,
peacefully o kumusa na si Kuting na umalis dahil sobra ng pangbababoy nila sa pera ng bayan, pangbababoy sa Pilipino, at pagtapang-tapangan niya ngayon na gusto niya gusto nilang magsabihin sa Pilipino na ipagtanggol natin, inagaw na sa atin ang ating teritoryo. Diba? Tapang-tapangan siya, pero yung asawa niya, ito na nga eh, tapang-tapangan, butang nga na, takot sa multo, kung totoong may multo. Gaganon-ganon pa siya, takot sa multo. Oh, may presidente bang takot sa multo? At nagpapaniwala sa multo? Nung bata ako, oo. Okay, papaniwala ako sa multo. Pero ngayon, wala pa namang multo nagpapakita sa akin. Yung multo lang na nakikita ko araw-araw, yung mudlo ang mata, si Lisa, si Lisa Araneta Ahas Marcos, yan ang nakikita siguro ni Kuting na mukhang multo dyan sa Malacanang. So anyway, mga palangga, sabi ko nga, this fight, nakakapagod to. Pero alam ko magbubunga to. Kasama kayo. Nakakapagod. Ano mo, mga classmate ko nagme-message saan, grabe ka, sabi gano'n, tinataya mo yung buhay mo, inahanting ka ng mga kalaban mo. Mga ganyan-ganyan. Hindi ka ba natatakot? Sabi ko, ba't ako matatakot? Dapat nga ito mga hinayupak dahil ito ang natatakot. Kakampi ko ang katotohanan. Wala akong ninakaw sa kaban ng bayan. Ni piso wala akong politikong hinihingaan ng pangkape o whatever. Well, hindi ako katulad ni Taberna. Pati pagpapagamot ng kanyang anak ay galing sa payola. O, di ba? Taberna, dagdag mo yung kaso. Dali! Putangin nyo lahat. Kasuhan niya ako nang magkaanuhan na. Yun ang gusto niyo, di ba? Magtanim ng kaso. O, kamusta ka na, Taberna? Sarap lumamo ng payola, no? Kayo, mga senador, mga kongresista, walang mag-i-initiate sa inyo na paimbestigahan si Michael Ma. Hindi na lang, sige, tanggalin na natin sa smuggling. Sige, pagbigyan natin muna dito lang sa vlog na to. Yung pag-appoint sa kanya ni Kuting na itinago sa taong bayan. JV, Senator Amy, Senator Bato, Senator Bongo, lahat kayo dyan. Okay? Kasi, kahit papaano, nakikita nyo yan eh. Wala man lang ba mag-i-initiate sa inyong lahat? Ang sinasabi ko lang dito, yung mga may pagmamahal talaga sa bayan kung meron. Wala man lang mag-i-initiate na ipatawag si Michael Ma paano nangyari ang kanyang appointment na hindi inilabas sa media as special envoy to China. Para what? Para magkaroon ng diplomatic immunity, diplomatic passport para makapag-in and out sa China sa kanyang smuggling business. Kasi kung talagang honest si Bongbong Marcos Jr. Kuting, bakit itinago? Mga kababayan, yun yung question ng taong bayan. Bakit itinago yung tatlong yan? Yung dalawa, yung si Maynard Ngo, yan yung nagbibigay ng, sa may-ari ng pork yan, kung saan binibigyan niya ng spot si Lisa para mag-session dun sa kanyang pork restaurant. Di ba? Nakapunta ako dyan sa BGC. Si Benito Techico, yan in-announce yan. Pero yung si Michael Ma, yan ang itinago nila. Yan na lang, Senators Congress, lahat kayo mga ginayupak kayo. Mag-initiate kayo, ipakita niyo sa taong bayan. I challenge you all. Dahil pinangalanan yan, ito mga palangga, nun sa mga kakakilala lang sa akin, kakapapasok lang dito. Si Swansing nasaan. Pakita lang natin palangga para nagkakaalaman tayo. Ito. Pinangalanan siya sa Congress, hindi ako ang nagpangalan sa kanya. Ito. Would like to request the Committee on Ways and Means to issue subpoenas for the following brokers, importers, facilitators allegedly involved in large-scale agricultural smuggling in local ports and around the Philippines. Namely, Michael Ma, Lujin Ang, Ayan. Andrew. Oh, di ba? Special Envoy of the President to China, Mr. Michael Ma. Nakita niyo? Hindi yan nagaling kay Maharlika. Yan ang resibo. Ano gagawin mo, General Bronner? Nasasabi mo maawa kayo sa ating bayan. Naawa ba kayo? Lahat kayo. Kung meron lang akong sabi ko nga,
Kung kinuha ko lang yung black magic ng lola ko, tumba na kayong lahat. Kaso lang wala eh. Hindi ko nakuha. Anyway, mga palangga, nakakasuka na ang gobyernong ito. Kung kailangan nyo mag-speak up day peacefully, we need speak up day peacefully. You, men in uniform, people from wherever, nakikita nyo to yung ginagawa nila sa taong bayan. Niloloko tayo ni Bongbong Marcos Jr., nag-acting na presidente, pero hindi siya ang presidente. Panahon pa lang ng National Security Advisor na si Clarita Carlos, mga palangga, na sinabi niya na mismo kay Kuting, kay Lisa, na ang mga pamilya niya ay sangkot sa smuggling at hoarding. Anong ginawa kay Clarita, mga palangga? Di ba? Sabi ko sa inyo, tinanggal si Clarita Carlos. Ayan, yung picture yan na kapag patunay na hindi si Bongbong Marcos ang nag-a-appoint sa mga appointees, kundi si Lisa Ahas Araneta Marcos. Question, trabaho ba ni Lisa ang mag-appoint? Hindi, dahil hindi siya presidente. Siya ay ahas. At kasalanan ni Marcos Jr. na inaatas niya sa kanyang asawa ang trabahong hindi niya kaya. At kung hindi kaya ng isang Kuting, dapat niyang lisanin ang posisyon. Pag hindi mo kaya ang posisyon na ibinigay sa iyo ng Smart Magic, pagtarantado ng asabayan yan, umalis ka. Di ba ganun kayo? Pag hindi yun nakaya ang trabaho nyo sa mga opisina, nagre-resign kayo kasi hindi na kayo competent. Incompetent na kayo. Pero anong ginawa ni Kuting? Inaasa niya lahat kay Lisa ang appointment. Kaya nga ikaw, General Bronner, alam ko, ayon sa ating puting asan sa AFP, na ikaw ay kasabwat ni Ashgard sa inyong mga negosyo. At kiss-ass ka kay Lisa Ahas Araneta Smugs. Kaya kung ano man yung bumabal sa bunganga mo, it's not because you love your country. Because you love yourself, you love your family, and your vested interest. You don't love us. Yan ang katotohanan. Kasi yung mga pinagnangak-ngak ko, na paulit-ulit dito, kung mahal nyo, not only you, General Bronner, General Anyo, lahat ng mga nakakarinig nito mga politiko, ang ganda na ng Pilipinas noon pa. Kung lahat kayo ay may pagmamahal. But wala kayong pagmamahal sa Pilipinas at sa Pilipino. Mahal nyo lang ang inyong vested interest. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang pati si Marcos Jr. ay nagiging korap na opisyalis na rin na talagang hindi nga mapapatawad ng taong bayan at talagang magkakaroon nga ng kaguluhan kung ganito ang mangyayari at ganito ang kanilang ginagawa sa pamahalaan ng bansang Pilipinas. Dahil mas na makakatulong sila sa taong bayan ay sila pa mismo ang nagpapahirap neto. Kaya naman talagang mas masahol pa ba sila sa mga pamamahala ng mga dilawan ito or talagang kasabwat nila sa pagpapahirap sa bansang Pilipinas. Kaya naman tahimik ang mga dilawan ngayon. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.